Samantala, sa nagpapatuloy na paglilitis, nanawagan ng kampo ng prosekusyon na hindi dapat matabunan ng usapin sa encoding ang pangunahing issue ng mga pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte. Si Kate Renya, live mula sa Batasang Pambansa. Kate? Zay, usapin ng mga ebidensya, hindi na mga typo. Ito ang mariing idinidiin ng mga House Prosecution Panel sa tumatakbong paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Matapos nang punahin ng kampo ng depensa, itong mga pagkakamali sa ilang mga dokumento na ipinipresenta sa harap ng Korte ng Senado. Ayon kay House Impeachment Advisor at Spokesperson Robert A. Barbers, hindi dapat malihis ang atensyon ng publiko sa mga maling spelling o clerical errors sa ilang dokumento. Anya, ang mahalagang tanong ay kung naaapektuhan ba ng mga ito ang ebidensya, ang investigasyon o ang karapatan ng respondent. Dagdag pa ni Barbers, may karapatan ang depensa na questionin ang bawat dokumentong inihaharap sa impeachment court bilang bahagi ng due process. Pero sa huli, sinabi niyang ang magiging pasya ng korte ay dapat nakabatay sa mga katotohanan sa ebidensya at sa saligang batas. Samantala, sinabi naman ni Deputy Speaker Paulo Ortega V na matapos ituro ang mga umano'y pagkakamali sa mga dokumento, kailangan pa rin sagutin ng depensa ang testimonya at mga natuklasan ng National Bureau of Investigation o NBI. Sa naging testimonya ng dating hepe ng NBI Cybercrime Division na si Attorney Jeremy Lotok, sinabi niyang nakakita ang NBI ng prima facie na ebidensya na naging batayan sa rekomendasyon ng 3 bilang ng grave threats at isang bilang ng inciting to sedition laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ortega, kung may mali sa mga dokumento, dapat itong maitama at maipaliwanag, pero kailangan din mapatunayan kung paano nito binago o pinahina ang ebidensyang inihaharap sa korte. Ganito rin ang pahayag ni Deputy Speaker Jay Kung-hun. Anya, nananatiling bahagi ng record ng impeachment court ang mga video, testimonya at findings ng NBI. Hindi rin anya otomatikong nabubura ang mga ebidensyang ito dahil lamang sa mga clerical errors sa ilang dokumento. Zay, para sa ilang mga House Prosecution Panel at ilang leader ng Kamara, ang pinakamalagang issue pa rin ay kung may sapat at matibay na ebidensyang inihaharap sa Korte dito nga sa paglilitis ng kailaban kay Vice President Sara Duterte at hindi kung may mali sa mga dokumento sa pag-encode ng mga maling dokumentong inihaharap sa Senado. Balik muna sa inyo, Zay.